So ayun guys, so Sir Jeff here. So ngayon pag-usapan natin kung nakamagkano ba yung, dahil nga marami nagtatanong, no? Pag-usapan natin kung nakamagkano ba tong si Azul simula nung binubuo natin hanggang sa natapos na siya, no? So ngayon wala si Dex PC. Kailangan natin linisin. Madumi yung makina. Ayaw na ayaw ko pa naman nung sobrang dumi ng makina. Actually nagka-problema ako nung may ginamit akong hindi magandang brake cleaner, nabakbak yung pintura niya. So pakita ko sa inyo. So ayun siya guys, so nabakbak yung pintura niya. Papapinturahan ko na lang ulit. So Madami mo ng pera eh. ayan, pinapanasan na ni Negi Boy. Si Negi Boy. Yan. Ayusin mo Negi. Yun. Ayun guys, no, naglilinis tayo ng makina. Naglilinis si Lex. Hindi siya bukas. Ako muna ngayon maglilinis nito. Hindi ko alam kung mag-i-start pa to o mamaya pagkatapos. Siyempre, kailangan malinis din pa ilalim natin. Lagyan mo na ng tubig natin doon. Okay.
syempre guys, pagkatapos mo sprayan, tanggal pa. Kailangan tuyuin mo yan. May mga viewers tayo guys. Uy, pagkatapos ko dito, Brad, ikaw magpunas nito. Loko ka ba? Kaya hindi naman tala mo taga-video ah. Brad, hindi naman tala mo. Kaya mo na yan. So okay guys, habang nagkakaroon tayo, dahil dun marami nagtatanong sa atin, magkano daw ba nagastos natin dito sa CV? No? So, kukwento ko sa inyo, kung simula nung ginawa to, magkano na ba? Kinita tuloy, nagastos. Yan. O, Negi, ako naman maghahawak yan, ikaw naman mag... Alay. Kulant yan. So guys, ito kasi bago ko to dalhin kay Dex, may mga parts na yan na naka-ready and buo na yung pang-ilalim. Buo na yung pang-ilalim yan eh. So, yung ibang parts, binili ko siya sa US. So, para lang to sa mga nakakaintindi. Kasi baka sabihin nyo. Pero kung i-compare mo naman doon sa ibang sasakyan, talagang mas mahal pa rin talaga ibang sasakyan. Katulad nito, yung mga pang-ilalim ko, lahat, dahil nga sa luma na siya, yung iba wala na. Tulad niyan, sa likod, yan, binili ko lahat yan. Ito, yan. Siguro, ito, to be honest guys, naka 700k ako. Diyan. Hindi kasama yung unit. Tapos hindi pa namin nailalagay yung upuan. Ayan. So ayun guys, ang estimated ko kasi doon sa binayaran ko doon kay Dex. Hindi ko na sinama yung sa labor kasi mayroon yung nakatipid ako sa labor kay Dex. So ayan, pinakita ko na sa inyo kung nakamagkano ako diyan. Kung pag magbi-build kayo ng ganyan, syempre, pag binaba yung engine, kailangan papalitan nyo na rin yung mga panloob ng mga engine nyo. Hindi naman pwedeng, sayang kasi yung baba kung gagamitin nyo pa rin yung mga luma, no? So kita nyo naman dito sa makina, makikita nyo dyan kung ano yung mga pinalitan dyan. Saka mapapanood nyo dun sa mga video na nilagay ko nun na kung ano yung mga pinalitan dyan. Halos lahat. Dahil 4 na taon nga siyang natambak. Yan, sa loob. Yan yung loob ko. Hindi pa tapos. Yung upuan hindi pa nalalagay. Yan. So ayun guys, pag mag engine wash kayo, make sure lang na tatakpan nyo yung air filter nyo saka yung alternator. Since nga dahil naka-wire tack to, tago na yung mga wire, yun yung isa sa mga advantage, ano? Madali siyang linisin kung i-compare mo dun sa mga naka-stock engine bay. So ngayon, ito yung engine bay niya. Diba? Malinis na. Malinis si Negi Boy yan. Baka Negi Boy yan. Pinipimple si Negi Boy. Oh, yan guys. Diba? So ayun, kapag magbibuild talaga kayo ng ganito, medyo kailangan open-minded ka sa gastos. Kasi parang bumili ka ng bagong sasakyan. Tapos syempre hindi rin kasi biro yung parts ng mga Honda ngayon. Nagmahal. Hindi katulad dati. Naging hype kasi sa mga kabataan Tapos minsan yung iba nag-iipit pa ng pyesa. Pero sulit naman. Diba, Negi Boy? Maganda magiging output. So, ayun guys. Salamat sa mga nanonood sa ating vlog. So, first time ko lang mag-upload ulit dito sa YouTube ng ganito. Follow nyo ako dun sa Facebook page ko. So, 27,000 followers na ako dun. So, ayan. Bye-bye!